Magandang araw po muli sa inyo mga minamahal kong mga kapatid sa Panginoon. Kung nakikita niyo po ang live broadcast na ito ay inulit po natin. Kanina po ay nagkakaroon ng distortion sa ating live broadcast. So I decided na ulitin ang atin pong pagbo-broadcast. Pero sa ngayon po ay wala pa ho akong nakikitang nanonood. Mangyari pong pwede nyo pong paki-share nyo po sa inyong mga Facebook timeline para po sa kapakanan ng ating mga kaibigan at mga kapatid. So, maglalaan lang po tayo ng ilang saglit para po sa kapakanan ng iba. I am going to resend sa Facebook ng ating mga kapatid. So again, give me another minute para po sa ating pagla-live broadcast. Narinig niyo pa ho ba yung echo? Hindi na po nag-e-echo. Pamanhin po mga kapatid. Okay, so meron na pong ilan na nakasubaybay at atin po ngayong sisimulan na ang ating pag-aaral. Again, isang maligayang araw po sa inyong lahat. Kindly share our video para po dun sa iba kasi hindi ko na po na-share sa ibang mga groups. Pasensya na po, nagkaroon ng technical difficulties kanina. Marami na pong nanonood kanina kaso biglang nag-e-echo. Kaya po inulit po natin yung pagbo-broadcast. Ayan, so we have 15 viewers now. Magandang araw mga kapatid. At ito muli ang inyong lingkod, si Pastor Ruel Camia, mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada, para po sa ating pag-aaral ng Salita ng Diyos ngayon pong umaga. Welcome po muli sa Tinig ng Pag-asa. So bilang pagpapatuloy ng ating series sa Parables of the Lord Jesus Christ, ating pong tatalakayin ngayon ang The Parable of the Hidden Treasure and Pearl. Ayan, at matatagpuan po ito sa Matthew 13 verses 44 hanggang 46. Isa po ito sa pinakamaiksing parable ng ating Panginoong Hesukristo at atin po itong silipin at atin itong pag-aralan. Samahan niyo po ako sa pagbasa ng ating mga talata. Ito po'y matatagpuan sa Matthew 13. The kingdom of heaven is like treasure hidden in a field. When a man found it, he hid it again, and then in his joy went and sold all he had and bought the field. Again, the kingdom of heaven is like a merchant looking for fine pearls. When he found one of great value, he went away and sold everything he had and bought it. Pagpalain ng Panginoon ang pagkabasa at pagkadinig ng kanyang mga banal na salita na sa araw na ito'y ating pagbubulayan. Again mga kapatid, humihingi ako ng paumanhin. Yung unang broadcast natin kanina, ganap na alas 8, nagkaroon po tayo ng technical problem. Hindi ko po alam bakit dumodoble yung salita, nag-e-echo. So I decided na patayin yung live broadcast na yon at nag-broadcast tayo ng bago. Kaya para dun sa mga nanonood kanina na nakakarinig ng echo, thank you for informing me. Pasensya na po kayo. At ito po'y bagong broadcast. Paki-share na lang po ninyo para po doon sa mga kapatid na maaaring hindi maabot ng broadcast na ito ngayong umaga. Yan, binasa po natin ang Matthew 13 at tingnan natin ano ba ang theme ng parable na ito. The theme of this parable is this: Christ is worth losing everything to gain salvation. Yan ang
theme ng ating pag-aaral. Kapag natagpuan ng Panginoong Hesukristo sa buhay, mawala na ang lahat. Amen po ba? Pero iyon po ay parang hindi totoo sa marami sa ngayon sapagkat tila ang pagkasumpong sa Panginoong Hesukristo ay isang maliit na bahagi lang ng buhay. Many believers of today just put Christ in their lives, a simple thing na para bang isang bahagi lang nito. Hindi po dapat ganon. Ang parable na ito ay nagpapakita sa atin na ang Panginoong Hesukristo ang pearl of great price at siya yung hidden treasure. Kapag natagpuan siya, hindi na mahalaga ang lahat. Amen po ba? So sa Mark 8:36, meron pong talatang binabanggit at ang sabi, "For what shall it profit a man if he shall gain the whole world and lose his own soul?" Pag ang isang tao po ay nasa bingit na ng kamatayan, nasa banig ng karamdaman, at tinanong ninyo kung ano ang kanyang gusto, mabalik lang ang kanyang kalakasan, isusuko niya ang lahat, mabalik lang ang kanyang buhay. Hindi po ba? Wala po akong taong narinig na nandun na sa huling bahagi ng buhay, ang inisip pa ay negosyo. O ang iniisip pa ay ang kanyang trabaho. O ang iniisip pa ay yung pagkita ng pera. Wala na pong ganon. Kapag nandun na po sa huling bahagi ng buhay, ang mahalaga na lang sa kanya yung buhay na natitira. Hindi po ba? Kaya nga tama ang Biblia sa Mark 8:36, anong mapapakinabangan ng tao? Makamit man niya ang lahat ng yaman ng sanlibutang ito kung mawawala naman ang kanyang kaluluwa. Ipinakikita ng talata na ang pinakamahalaga sa lahat ay ang kalagayan ng ating mga kaluluwa. Mga minamahal kong mga kapatid, we live in a world that constantly tells us what is valuable. Ang mundong ito ay lagi na nagtuturo sa atin kung ano ang mahalaga. Ngayon, sa tingin ninyo, ano ba ang mahalaga sa paglalarawan ng mundo? In this world, we are taught that treasure, success, security, possessions, reputations, and comfort are the most important and valuable thing. Pag meron kang kayamanan, meron kang tagumpay, meron kang seguridad, meron kang mga ari-arian na gusto mo, may maganda kang reputasyon, meron kang comfort sa buhay, ay yan ang kayamanan. Yan ang valuable. At aminin man natin o hindi, napakaraming nananalangin na kung meron lang akong tama sa loto na 5 milyon, ako na ang pinakamasayang tao. Tama po ba? O kaya naman, kung meron lang akong 2 million or $1 million account sa bangko, I will be so happy. I will be so contented. Yun po yung tingin natin ay paglalarawan ng value when it comes to the definition of the world pagdating sa value. At mga kapatid, hindi lang ito isipan ng mundo, even as Christians, we can subtly begin to measure life by these standards. Lalo na nga sa paglipanan ng mga prosperity gospel at prosperity teachings ng mga bulaang mga pastor. Pag ikaw ay naghihirap, parang ikaw ay sinumpa. Di ba yan ang teaching ni Eddie Villanueva? Mapapanood niyo po yan sa YouTube. Sa teaching ni Eddie Villanueva ng JIL, pag ikay mahirap, pag ikay may karamdaman, pag ikay walang pera, ikaw ay sinumpa. Because for him, poverty is a curse. So ano ang sukatan sa kanya ng tagumpay? Ano sukatan ng value? Ang sukatan ng value sa kanya ay pera, success, security, possessions, reputation, and comfort. Kaya nga ang mga simbahan ngayon, palakihan eh. Hindi po ba ang Iglesia ni Cristo nagpatayo noong Philippine Arena? Kanila yon, palakihan.
Ngayon po, si Kibuloy nagpatayo sa Davao ng napakalaki na kanyang templo. Ano po? Ganon din yung mga Iglesia ni Cristo, nagtatayugan at naglalakihang mga kapilya. At itong si Eddie Villanueva, hindi po ito chismis. Nabalitaan ko po ito sa isang miyembro ng JIL dito sa Canada. Nangungulekta po ngayon si Eddie Villanueva rito ng pledge sa mga miyembro sa Canada na mag-pledge para sa ipatatayo niyang malaki rin daw na building dyan sa Pilipinas, sa Bulacan, at nakikipagkompetensya ng palakihan ng JIL ng mga building. Alam niyo po mga kapatid, walang iniwan yan sa Torre ni Babel. Ang mga taong nagtatayo ng mga malalaking mga gusali, mga tore, para ano? Balikan natin ang Torre ni Babel. Ano ang sabi ng mga tao? Let us make ourselves a tower with a city, with a name. Yun. May tore, may pangalan, may city, na ano ang layunin? Para sa kanilang pagtanyag. Bakit? For them, the definition of value ay ano? Treasure, success, security, possessions, reputation. Sila ang malaki, sila ang madami, sila ang makapangyarihan. Kaya pinapasok ng niyang mga yan ang politika. Lahat na po mga kapatid ng mga naglalakihang relihiyong yan nasa politika. Eddie Villanueva, presidente pa nga ng Pilipinas, ang gusto niyan eh. Sabi niya na ayaw niya ng mababang posisyon kasi kinausap siya ni Lord na maging presidente. Ngayon ay congressman ng Sibak. Ano ba yung Sibak? Party list. Di sinungaling talaga yung pastor na yan. Sinungaling ho yan. Nung nangangampanya yan na presidente, kinukumbinsi namin, Brother Eddie, wag presidente, magpakilala ka muna. Yabang-yabang, ang sabi niya, hindi, nakausap ko ang tinig ni Lord. At ang sabi, presidente ang takbuhin ko. Magsisinungaling yan. Dami naming mga pastor na narinig yung kanyang pahayag na yun. Tapos ngayon, congressman ka? Hindi po ba? So, yan po ang kanyang layunin, ang maging presidente ng Pilipinas. And he is now using his platform, JIL. Kaya wala akong kabili-bili po dyan sa mga pastor niyan eh. Pare-pareho yan. Ang turo nila, ang kanilang platform ay lokohin ang mga tao sa pamamagitan ng prosperity preaching. Makinig kayo sa mga mensahe niyan. Paulit-ulit, ganun lang. Pag ikay mahirap, ikay sinumpa. Kailangan kang magtagumpay. Kailangang umasenso ang buhay mo. Nakakalungkot. Itong mga evangelical, tama naman ang teaching. Pag napunta sa ibang lugar, hinahanap JIL. Nakakalungkot, pero ito ang katotohanan. Dahil sila ang madami, dahil sila ang sikat, sila ang tinutungo ng mga Kristiyano ngayon. Even Christians, they want to be identified doon sa mga malalaki. Pero mga kapatid, let us look at this parable. Turuan nawa tayo ng parable na ito na itama ang ating pananaw sa pagsunod sa Panginoon at sa paglilingkod. Take note, we may love Christ sincerely and yet still hold tightly to other treasures. Treasures that this world is offering. Treasures that this world is asking us to hold on to. Huwag niyo pong kakalimutan ang unang tukso na ibinigay ni Satanas sa ating Panginoong Hesukristo ay gawing tinapay ang bato. Gawin yung mga bagay na makapagpapaaluan sa katawan. Ibigay yung mga bagay na tutugon sa immediate needs ng tao. At ganito pa rin ang mga simbahan nag-aalok ng alok ni Satanas. You can turn the stone into bread. Just claim it. Name it. If you are in poverty,
if you are in hunger, ang turo ng mga pastor na ito, you are cursed. Sino ba nagsabi nun? Di ba si Satanas? Ano sabi ni Satanas? Gutom ka na, 40 days, nag-fasting ka. Gawin mong tinapay ang bato. Nakita niyo po? Pagkatapos, ano ang sabi ni Satanas? This whole world, I can give this to you. You just need to kneel before me. Lumuhod ka lang sa akin, bibigay ko sa iyo ang lahat ng ito. Di ba ganyan din ang alok ng mga simbahan ng JIL, ng mga Pentecostals at ng mga fellowship at charismatic? They are using Jesus kuno. Lumuhod tayo kay Jesus, sumunod tayo kay Jesus, ibibigay ni Jesus ang lahat. Lahat ng mga bagay ng mundong ito, you can claim it. Baka yung Jesus na sinasabi nyo ay si Satanas at hindi talaga ang tunay na Jesus. Because the true Jesus of the Bible says, if you want to follow me, listen to this. If you want to follow me, deny yourself. Deny yourself of what? Deny yourself of bread, deny yourself of treasure, deny yourselves of success, deny yourselves of security, deny yourselves of possession, of reputation, of comfort, carry your cross and follow me. Di po ba mga kapatid? Kaya yung mga Kristong ipinapalakilala nila ngayon, yung mga Christ na ipinipreach nila ngayon, na kapag sinunod mo, aasenso buhay mo. Kapag sinunod mo, gagaling ka sa karamdaman. Kapag sinunod mo, ay magiging maaluan ng lahat. Hindi si Kristong totoo yun. Si Satanas yun. Because that is what Satan is offering. Nakuha niyo po? At lahat ng mga simbahang Pentecostals ngayon, ganon ang alok. Claim it. Name it. You will be successful. You will be victorious. Ang mga anak ni Kristo hindi talunan, hindi defeated, walang karamdaman. Mga kapatid, yung nakita kong mga nagsisunod sa Panginoon, hinati sa gitna, ipinako sa krus, binuhusan ng mga kumukulong langis, at pinugutan ng mga ulo by following Christ. Amen? In Matthew 13, Jesus confronts those people with divided heart. In just 3 short verses, He tells 2 parables. 3 verses lang ito. Pero dito mga kapatid, 2 parable ang binanggit ng Panginoon. At sa lahat ng mga parables, ito lang yung hindi nagtanong ang mga tao tungkol sa kahulugan ito. They don't ask Jesus, what is the meaning of this parable? Because the parable was so simple, it can easily be understood. Walang kailangan ng malalim na paliwanag. Ang parable ng hidden treasure at ang parable ng pearl of great price ay napakasimpleng parable. Pero, it pierces the heart. Now, ito po ang tanong ko sa bawat isa sa atin. What is the kingdom of God truly worth to you? When we speak and when we talk about the kingdom of God, gaano ito kahalaga sa iyo, kapatid? Gaano kaimportante ang kaharian ng Diyos para sa iyo? Ano ang willing mong isakripisyo? Ano ang willing mong iwanan? Ano ang mga bagay na ipagpapalit mo, makuha mo lang ang kaharian ng Diyos? Do you remember the story of the Lord Jesus of the rich young ruler? Yung rich young ruler, sabi nun, relihiyoso siya, nasusunod niya ang kautusan mula pagkabata. Hindi po kinuwestiyon ng Panginoon yung kanyang pagiging relihiyoso. Hindi po kinuwestiyon ng Panginoon kung nasusunod nga niya talaga ang kautusan mula pagkabata. Inutusan niya ang lalaking ito
to prove kung ano ang kanyang pagmamalasakit sa kingdom. Sabi ni Jesus, okay, go home, sell your property, give it to the poor, and then follow me. Follow the kingdom. So dito po, sa Matthew 13, if we are going to look at the context of our parable, the kingdom of God is revealed. Sa Matthew 13, chapter ito about the kingdom parables. Yung mga na-discuss na po nating mga parable speaks about the kingdom. Paulit-ulit. Laging sinasabi, the kingdom of heaven is like a mustard seed. A kingdom of heaven is like a man go to the field and sow the seed. No po? So parati pong ganon. It speaks about the kingdom of God. Now, Jesus, in these verses, has been teaching that the kingdom of heaven, one, begins small but grows greatly. Katulad ng parable of the mustard seed. Maliit, pag sumibol, lalago at magiging malaki kung saan pati ang mga ibon pwedeng magpugad dito. Second, it is mixed with false responses. Katulad ng parable of the sower, pag inihasik ito po'y babagsak sa iba't ibang mga lupa, iba't ibang pagtugon, iba't ibang opinion, iba-ibang paniniwala. At pangatlo, will be fully revealed at the end of the age. Katulad ng parable of the wheat and the tares. Hindi pwedeng bunutin ngayon ang mga tares, hintayin ang end of the age at ang just judgment para paghiwalayin ang wheat at ang tares. So ito po ang kahulugan at patuloy na ipinapahayag ng parable of the kingdom sa Matthew chapter 13. Bago tayo lumipat sa ibang mga parable, kailangan natin itong mapag-unawa. And after Jesus explained the parable of the wheat and the tares privately sa kanyang mga disipulo, si Jesus ay nagbigay pa ng dalawang short parable. Take note, the parable of the hidden treasure and the parable of the pearl, hindi po niya ito sinabi sa crowd. But Jesus spoke this parable to those who are already listening closely. Bakit? Because these parables are meant to search the hearts of believers. Again, ang parable para sa mga mananampalataya ay maiintindihan. Pero para sa hindi mananampalataya, itinatago ni Jesus ang kahulugan ng mga parable. So Jesus is not explaining how to enter the kingdom. Jesus here is revealing how valuable the kingdom once you saw it. Once na nakita mo ang kingdom. So Jesus here is explaining how valuable it is. Gaano kamakapangyarihan at gaano napakahalaga ang kingdom of God. Now, puntahan natin ang mga parable. Let us go first to the parable of the hidden treasure. Matthew 13:44. Ano po ang sabi? The kingdom of heaven is like treasure hidden in a field. When a man found it, he hid it again. And then in his joy, went and sold all he had and bought that field. So anong paliwanag? Nung ancient world, it was common to hide valuables in fields. Tama po ba? Kaya nga, maging sa panahon natin ngayon, maraming nagte-treasure hunting, hinuhukay eh. May mga metal detector. Kasi nung una pa mang panahon, ang kayamanan ibinabaon. Itinatago yan sa mga field. Bakit? Wala namang bangko noon. Ano po? At noon, uso yung giyera, uso ang invasions, uso ang kinakamkam yung mga kayamanan.
Kaya para maitago mo yung yaman mo, ibinabaon nila yan. So here, a man working the field, perhaps a simple laborer, unexpectedly discovers a treasure and that is buried beneath the soil. Yun po yung kwento. Sa kwentong ito, may isang laborer nagtatrabaho sa bukid. Take note, hindi siya treasure hunter. Nagtatrabaho siya ng kanyang regular na trabaho. Marahil isa siyang laborer, farmer, or kung anuman. Regular na takbo ng buhay. Kung i-analyze natin, maaaring nagpaalam siya sa kanyang asawa, sa kanyang mga anak, o dyan na muna kayo, ako'y magtatrabaho na. At habang nagtatrabaho siya, isang araw, nakita niya yung kayamanan na nakabaon. Ano po ang ating obserbasyon? Let us notice carefully. He did not set out looking for treasure. Hindi siya nagpaalam sa kanyang asawa, o dyan ka muna, maghahanap ako ng kayamanan. Hindi ganon. Hindi siya nagpaalam sa kanyang mga anak na, mga anak, dyan muna kayo, maghahanap ako ng kayamanan. Walang ganon. It was just a regular, routinary life of a person. Katulad mo, kapatid, nagpaalam ka sa asawa mo, papasok ka na sa trabaho, o sa iyong mga anak, papasok ka na sa trabaho, kung ano man yung trabaho mo, manager sa opisina, or regular employee lang, o sa isang manufacturing company, whatever it is. Regular daily routine. Back to work. At pagpasok mo sa trabaho, hindi ka naman umalis para maghanap ng kayamanan. Tama? Itong lalaking ito, ganon. He did not set out looking for treasure. And then, noong nagtatrabaho na siya, nakakita siya ng kayamanan. Immediately, he recognized the value of that treasure. He recognized it immediately. Napakahalaga nito. At sa kanyang estimate, this is so precious, kahit ibenta niya ang lahat ng meron siya, kahit na mawala na lahat ng meron siya, hindi kayang tumbasan ang kayamanan na kanyang natagpuan. Kaya ang ginawa niya, he sold everything he had. Imagine niyo mga kapatid, kung ano man meron siya, kotse, bahay, kung ano man yon, ibinenta niyang lahat yun para lang mabili niya ang lupa kung saan ang kayamanan na ito ay nakabaon. And ginawa niya ito ng may kagalakan. Ano pong ating obserbasyon? This man gladly gave up what he had because he had found something infinitely greater. Amen? Now, puntahan natin ang mensahe ng parable. Ano ang kahulugan ng parable na ito? Mga kapatid, this parable speaks to those who encounter Christ unexpectedly. Kagaya ito ni Sakeo. Kagaya ito ni Pablo. Kagaya ito ni Lydia. Kagaya ng mga naunang mga alagad. At kagaya ng bawat isa sa atin. In reality, wala namang lumabas ng bahay para hanapin si Christ. Nung tayo po, mga kapatid, ay nasumpungan ng ating Panginoong Hesukristo, ang realidad, hindi naman natin siya hinanap. Tayo ang humanap sa Kanya. Katulad ni Saulo na naging Pablo. It was Jesus who sought him. In fact, si Pablo ang hinahunting niya mga Kristiyano para patayin. Pero si Jesus, hinahunting siya para gawin siyang alagad. Si Sakeo, umakyat siya sa puno, ang akala natin hinanap niya si Jesus, but no, it was Jesus who comes to him. Bumaba ka dyan, Sakeo, pupunta ako sa iyong bahay.
May isang babae sa Acts chapter 16 na palasamba sa Diyos, no, nananalangin siya sa Diyos, pero hindi niya kilala kung sino ang Diyos na ito. Kaya ang Panginoon ipinadala si Pablo, at nung narinig ng babaeng ito na ang pangalan Lydia, na nangangaral si Pablo, ang Diyos binuksan ang kanyang puso para matanggap ang mensahe ng salita ng Diyos. It was always God who is seeking, not us. At katulad, mga kapatid, ng lalaking ito, lumabas siya regular para pumunta sa kanyang trabaho, pero habang papunta siya sa kanyang trabaho, pagdating doon, unexpectedly, natagpuan niya ang kingdom of God. Mga kapatid, perhaps, you were not searching for God, but God was searching for you. Through a sermon, a crisis, a quiet conviction, or maybe on a simple conversation, your eyes were opened to the glory of Christ. Tandaan natin, grace always interrupts ordinary life. And this is what happened to this man. Yung regular na ordinaryong takbo ng kanyang buhay ay binago ng biyaya ng Diyos. Hindi niya to inaasahan, hindi niya to ine-expect, hindi niya to hinahanap, pero sa oras na ginagawa niya ang kanyang trabaho, bumaba ang biyaya ng Diyos, nasumpungan niya ang kayamanan. Ang kayamanan na binabanggit dito, mga kapatid, is the kingdom of God. Ang binabanggit na kayamanan dito, treasure in the field, is no other than but the Lord Jesus Christ. At nung nasumpungan ito ng lalaking ito, wala nang pinakamahalaga sa kanya kung hindi ang kayamanan ito. Amen? Kung ilalarawan natin ito, it is just like someone renovating an old house and then suddenly discovering gold hidden behind the walls. From that moment on, nothing else in the house matters the same way. Amen? Yan po ang kahulugan ng parable of the hidden treasure. Now, puntahan naman natin yung parable of the pearl of great price, yung perlas, sa Matthew 13:45 to 46, yung succeeding verses. Again, pag narinig natin yung word na again, parang inulit lang yung unang kapahayagan sa verse 44. Kaya ang sabi sa 45, again, the kingdom of heaven is like now a merchant. Ano yung merchant? Trabahador yan, mangangalakal, na naghahanap ng isang fine pearls. When he found one of great value, he went away and sold everything he had and bought it. Yan. So ano naman ang paliwanag niyan? So this man is not a laborer. Kumpara doon sa kanina, laborer yun eh. Ano po? Hindi niya inaasahan na may mahuhukay siya. Ito naman, naghahanap talaga ito. Merchant ito eh. Expert ito. Expert. Naalala niyo ba, mga kapatid, yung mga wise men na dumalaw kay Jesus? Sabi nila, 3 wise men. Wala namang number yon. Yung iba, ang tawag nila 3 kings. Wala namang mga corona yon. Hindi naman sila mga hari. Sila po'y considered to be wise men. Ang sabi ng iba, mga merchants nga yun eh. Sila yung ginamit na halimbawa. Mga merchants, they are wise and they are looking for the sign of the birth of the Messiah. So sila yung naghahanap at alam nila yung mga palatandaan. So ito po ay mga expert. Imagine niyo yung ibang mga tao, walang kinalaman, clueless tungkol sa pagsilang ng Mesayas. But these merchants, these people, these wise men,
they knew where they can find the baby. So, itong merchant, umalis siya, he knows the pearl, alam niya kung ano ang perlas, and he has examined many pearls before. He understands the quality and the worth of a pearl. Alam niya yung peke, alam niya yung totoo, alam niya kung magkano value, alam niya kung ano yung pinakamahal na perlas. And when this merchant saw the pearl, he immediately recognizes that it surpasses everything else he owns. Nung nakita niya yung perlas na ito, naku po, kahit ibenta ko ang lahat ng kayamanan na meron ako, mas mahalaga pa rin ang perlas na ito. So ano makikita natin dito? Like the first man, he sells everything. He makes no partial sacrifice. He holds nothing back. Now, anong kaibahan ito dun sa una? This parable speaks to the seeker, the one who has searched for meaning through knowledge, through morality, through religion, through success, or even philosophy. Example of that, walang iba kung hindi yung centurion sa Acts chapter 10. Yung centurion, ang sabi, he feared the Lord. At dahil siya'y mapanalanginin, naghahanap siya sa Diyos, ano po ang nangyari? Na hinahanap niya ito sa relihiyon. And then, ang Diyos, sa mga panahong ito, tinugon ang kanyang dalangin dahil kabilang din naman siya sa mga pinili ng Diyos, especially among the Gentiles. Ayaw nga ni Pedro di ba ang binigay ng Panginoon na pangitain kay Peter, yung kumot na bumababa, kung nansan nandun yung mga hayop na ipinagbabawal sa Old Testament na patayin. Ano ang sabi ni Peter? Lord, hindi talaga ako kumakain yan Pero ipinakilala at ipinakita ng Diyos kay Peter, I am not talking about food, Peter. I am talking about Cornelius the Gentile. At dahil doon, mga kapatid, pumunta si Peter kay Cornelius at ipinakilala ang ating Panginoon. Nung natagpuan ni Cornelio ang Panginoon sa pamamagitan ni Pedro, anong kanyang ginawa? Ang kanyang tahanan, binuksan niya para sa Diyos. Everything that he owned now belonged to the Lord. Not only himself, but also his own household. They got baptized. Amen? So, makikita po natin ang mga bagay na ito sa buhay at ehemplo ng banal na kasulatan. The parables speaks of the seeker who are searching for meaning. Like Nicodemus. Si Nicodemus matalino. Isang Hudyo. Pero lumapit siya sa Panginoon seeking knowledge, seeking wisdom, seeking morality. At ang tanong niya, anong gagawin ko? And Jesus said to him, unless a man be born again, he cannot see the kingdom of God. You are searching for the kingdom, you need to be born again. Yung rich young ruler, again lumapit, good teacher, what must I do to inherit the kingdom of God? Again, kingdom of God is the one being sought to. And Jesus said, obey the law. I've been doing that since I was a child. Okay? Go home, sell everything, and follow me. Give it to the poor and follow me. Yung pong ibig sabihin nito. Kasi yung totoong nakatagpo ng kingdom, yung nakatagpo ng pearl of great price, ibebenta ang pinakamahalaga para doon. Now, don't get me wrong. I'm going to explain it little later. No po?
So, dito po ating nakita, after all that searching, Christ is finally seen as the one true treasure. Christ is not one pearl among many. He is the pearl above every other pearl. Amen? So bilang example at illustration, it is like a seasoned jeweler who has handled countless diamonds already. When a flawless stone is placed in his hand, he immediately knows this is the one worth everything. Wala nang iba na hihigit pa dito sa diamond na ito. So ganun po inilarawan ang pearl of great price. Kaya nagko-coincide ito sa pahayag ni Jesus sa John 14:6 na there is no other way, no other truth, and no other life but Him. At sa Acts chapter 4 verse 12, there is no other name given for all of us to be saved but the name of Jesus. He is the treasure hidden and He is the pearl of great price. Amen? Now, dito po makikita natin ang isang katotohanan na may dalawang paths. Though the men are different, the message is the same. Yung isa ay simpleng trabahador sa lupa. Yung isa ay merchant, mangangalakal. Though they are different, but the message of the kingdom is the same. One finds unexpectedly, the other find after searching. Both recognize supreme value. Both sell everything and both gain joy. Mga kapatid, the kingdom of heaven is worth all that we are and all that we have. Can we say amen? Now, tingnan natin ang parable na ito ngayon. Baka ma-misled kayo. Naku, natagpuan ko na ang kingdom, benta ko na lahat, bigay ko sa church. Ganyan ang ginagawa ngayon ng mga Pentecostal, inuuto kayo. Kasi itinuturo ang parable na ito out of context. Pwede kong gamitin ito mga kapatid ngayon Pwede kong gamitin para yung 32 na nanonood sa akin ngayon. Sabihin ko sa inyo mga kapatid, baka marami kayong kayamanan dyan. Kung natagpuan nyo ang kaharian ng Panginoon, ay ibenta nyo na yan, padala nyo kay Pastor Ruel para magamit niya sa tinig ng pag-asa. O dinalo ko kayo, kung kayo'y naniniwala at mabobola nga kayo, magbibigay kayo. Sabihin ko lang sa inyo na, mga kapatid, kayo na natagpuan nyo na si Christ bilang Panginoon, mag-donate kayo sa tinig ng pag-asa. May mga ganun Marami na po ako naririnig na ganun. Ginagamit ang kanilang mga platform para sa kanilang mga sariling kapakinabangan. Pero ano nga po ba ang kahulugan ng parable na ito? What Jesus is, ito ang sasagutin natin, what Jesus is and what is not the teaching. What Jesus is and is not teaching. Let us be clear. Jesus here is not teaching salvation by works. Hindi po itinuturo ng parable na ito na ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng mabuting gawa. Hindi rin itinuturo ng parable na ito that we can buy our way into heaven. Hindi rin po itinuturo ng parable na ito that sacrifice earns God's favor. Baka ipagkamali ninyo Kasi una, natagpuan yung treasure. Huwag niyong isipin na kailangan hukayin ng treasure kasi some people, some pastor will tell you, kailangan trabahuhin natin ang kingdom. Kailangan natin hukayin ang kingdom. Kailangan natin hanapin ang kingdom para atin itong matagpuan. Maling interpretasyon yun. Hindi rin naman tinuturo ng Panginoon na we can buy our way to the kingdom. Na ibinibenta natin ang lahat ng ating ari-arian, i-devote natin ang ating buhay sa kingdom para tayo'y magmana ng kingdom. Hindi naman ganun ang turo.
po, hindi ganun. The parable is speaking something different. Katulad ng itinuturo ng iba. Hindi rin naman itinuturo that sacrifice earns God's favor. Na kapag ikay nagsakripisyo na, ibinenta mo ari-ari mo, sumunod ka sa Panginoon, you will be highly favored. Mali. Ngayon, tingnan natin. Anong itinuturo ng ating Panginoon sa parable? Jesus is teaching one, the kingdom is of infinite worth. Yan ang turo. Tinuturo ng pearl of great price at ng hidden treasure na ang kaharian ng Diyos ay walang katumbas na halaga. Yun ang context niyan. Na kahit na anong kayamanan ng tao, hindi pwedeng ikumpara sa kaharian ng Diyos. Amen? And second, ano pang itinuturo ng parable na ito? Na yung biyaya, kapag iyong tinanggap, it will transform your priorities. Nung nahukay, nung lalaki, yung treasure, nagbago yung kanyang prioridad. Hindi na importante ang trabaho, hindi na importante yung kayamanan, hindi na importante ang lahat. Ang importante at pinakamahalaga sa kanya ay ang kaharian ng Diyos at ang biyayang kanyang tinanggap. Mga kapatid, hindi ko sinasabing hindi na magtatrabaho, hindi na maghahanap buhay, hindi na kikilos, pero meron na ngayong distinction na sa kanya ang pinakamahalaga na at ang prioridad ay ang kaharian ng Diyos. Secondary na lang ang lahat bilang pagsunod sa Matthew 6:33, seek ye first what? The kingdom of God and all. And that is what we commonly desires before. Lahat ng mga bagay, secondary na lang sa kingdom. At ang pangako, all will be added unto you. Grace will transform our priorities. At pangatlo, true faith involves total surrender. Ang totoong pananampalataya, pag nasumpungan katulad ng treasures in the field and the pearl of great price, you will surrender everything to the kingdom. Take note, we do not sell everything to be saved. We sell everything because we have seen what is truly valuable. That is the meaning of the parable. Amen? Kaya yung early church, mga kapatid, nung early church, sa Acts chapter 2, nung nakita nila ang pangangailangan ng kingdom, nanguna si Barnabas. Barnabas sold his property and he gave it to the church. And many follows. Pero hindi lahat nagbigay. Ananias and Sapphira, false, fake yung kanilang pananampalataya. Pero mga kapatid, hindi ko sinasabing ganun ang gawin ninyo. Hindi naman ito ini-encourage na sa mga susunod na mga churches na na-establish. It was just shown to us ang realidad na kapag ikaw nasumpungan mo yung pinakamahalaga sa buhay mo, talaga, darating yung panahon na wala nang importante sa iyo kundi ang kaharian ng Diyos at masunod ang kanyang kalooban. Amen? Now, let us look at some biblical examples of this truth in the Bible. Scripture confirms this pattern again and again. Una, si Pablo. Sabi ni Paul, Philippians 3:8, I count everything as loss because of the surpassing, look at the word, surpassing worth of knowing Jesus as my Lord. That is the kingdom of God. Knowing Jesus is Lord will surpass everything. Zacchaeus, after meeting Jesus, he joyfully released his wealth. Kung nakapandaya siya, nako, ibabalik niya ika-4.
Si Moses, he chose the reproach of Christ over the treasures of Egypt. Yan ang binabagit sa Hebrews chapter 11, verse 26. And he was considered to be one of the heroes of faith. So each saw something greater and everything else faded. Kaya minsan ito ang totoo mga kapatid. Kapag nakita mo ang kaharian ng Diyos, nakita mo ang Panginoong Hesukristo, secondary na lang ang mga bagay sa mundo. Kaya if you are still focused on the riches of this world, anong kaibahan mo sa hindi mananampalataya? Again, what shall profit a man if he gain the whole world but loses his soul? Now, let us go to my pastoral application. What is the pastoral application? Ano ang mga bagay na dapat ibenta? What must be sold? Huwag po kayo magpaloko sa mga pastor na ibenta mo, ari-arian mo agad at ibigay mo sa church. That is not the meaning of the parable. Jesus is not asking what you own. Take note, hindi ipinapabenta ni Jesus ang mga bagay na iyong pag-aari. Ano ipinapabenta? Ipinapabenta kung ano ang nag-aari sa iyo. Malinaw? Sa English, Jesus is not asking what you own. He is asking what owns you. Deny those things that owns you. Kapatid, sinong nag-aari sa iyo? Is it comfort? Is it refutation? Is it hidden sin? Is it control over our future? Or is it fear of people? Mga minamahal kong mga kapatid, Christ does not merely ask to be added to your life. He calls us to be Lord, or He calls to be Lord of your life. Yet, hear this very clearly. He never takes without giving something better. Hindi siya tumatanggap nang hindi siya nagbibigay ng higit na mas mahalaga. Amen? Tingnan natin kung ano tinanggap ng dalawang lalaking ito. And this is the joyful exchange. Both men sold everything with joy. This is not reluctant obedience. This is not bitter surrender. Yung nagbibigay ng malungkot, sumunod ng masama ang loob. Hindi ganon. This is the joy of finally seeing what truly matters. Dahil nakita nila ito ang mahalaga, ito ang importante, sinunod nila ito ng masaya. And in Christ, we exchange guilt for forgiveness, slavery for adoption, and temporary pleasure for eternal life. Take note, the gospel is not loss. The gospel is gain. Kaya si Paul, ang sabi niya, ang mabuhay ay si Kristo, ang mamatay ay pakinabang. Amen? So bilang conclusion mga kapatid, the kingdom of heaven is not hidden because it is small. It is hidden because only eyes of faith can see the worth of the kingdom. When Christ opened our eyes, the question is no longer, is He worth it? But the question becomes, why would I cling to anything else? May we be people who have found the treasure in the field and who joyfully give all to possess the kingdom. Amen? Now, let us go to some reflection questions. Number 1, what do you treasure most in your life right now?
Anong pinakamahalaga sa buhay mo ngayon? Do you relate more to the hidden treasure or to the pearl? And why? What might Christ be calling you to surrender today? Do you view obedience as loss or a joyful gain? And the last, how would your life look different if Christ were truly your greatest treasure? Tayo po'y tumungo, tayo manalangin. Heavenly Father, we thank you for opening our eyes to the surpassing worth of your kingdom. Patawarin mo po kami, Panginoon, for clinging to lesser treasures that cannot save or cannot satisfy. May you grant us, O Lord, the hearts that joyfully surrender all for your Son, trusting that in Him we lose nothing and gain everything. Turuan mo ang aming mga puso na mamuhay ayon sa iyong kalooban. Teach us to live as people who have found the greatest treasures of all, Jesus, our Lord. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Magandang araw po sa inyong lahat. Again, ito ang inyong lingkod, si Pastor Ruel, para po sa Tinig ng Pag-asa. God bless everyone.